Crispy chicken burger naman nga po ang niluto namin ngayon dito sa aming bahay kubo. Kaya naman tara at samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong araw. Meron ako ditong ilang pirasong chicken breast part at ayan, naglagay nga lang po ako ng pampalasang asin, paminta, garlic powder, and paprika. At para ma-achieve natin ang crispiness and juiciness ng ating chicken burger, eto't gagamit tayo nitong Good Life breadcrumbs. Sobrang easy lang nitong gawin at kayang-kaya nating makagawa ng mula restaurant quality na chicken burger. Ayan nga, at kinote ko lang dito sa egg, tapos dito naman sa breadcrumbs. At pagkatapos ay ipiprito-prito lamang natin hanggang sa maging golden brown na nga ang kulay. At tingnan nyo naman, sobrang ganda ng pagkakaprito at achieve na achieve natin talaga ang crunchiness at juiciness nitong ating chicken. And for the sauce ng ating burger, naglagay lang ako dyan ng mayo, mustard, and honey. At pagkatapos, imimix lang natin hanggang sa ma-achieve natin yung tamang lasa. Maichika ko nga sa inyo mga mare, simula talaga nung nagbuntis ako dito sa pangatlo ko, talaga namang nahihilig na nga ako ngayon sa mga burgers. Kaya naman madalas din nga para lang mapagbigyan yung cravings ko, ako na nga lamang yung nagluluto para makuha ko rin yung tamang timpla na gusto ko. At minsan, mas mainam pa rin talaga ang gumawa, nakamura ka na, nakatipid ka pa, marami pang makakain. At ayan, at eto na nga ang ating crispy chicken burger. Grabe, tingin pa lang ay paniguradong matatakam ka na. Sobrang nakaka-happy at craving satisfied na naman nga po si Buntis, pati na rin nga itong mga kasamahan ko ay solve na rin nga ang aming meriendahan din sa kubo. Kaya mga mare ko, nag-crave din kayo bigla, it's time na para gumawa nitong crispy and juicy chicken burger. Fast forward at pagkatapos nga namin diyan magmerienda ng burger, eto at pinagtulong-tulungan naman nga pala namin gawin etong gagawin naming pang souvenir. Meron nga kaming gawain sa church namin mamayang gabi na couples night at eto ngayon napili namin para maging souvenir items at nakakatuwa nga at ang gaganda nga nitong nabili namin. Para nga pala itong lampshade na merong mga Bible verses at ayan, ganito nga pala yung pinakang itsura niya kapag meron ng ilaw. Pinagtulong-tulungan na rin nga namin itong ayusin at gawin para mamayang gabi nga ready na. Sobrang easy at napakadali din lamang nitong i-assemble mga mare, at kung naghahanap din kayo ng perfect pang giveaway o pang regalo ay napakaganda nito. At ayan, at pagkatapos nga pala namin yung pagtulong-tulungan, eto na nga pala yung pinakang finished product at ready na. And fast forward kinagabihan, bandang alas 6 na nga pala ito ay dumiretso na rin nga pala kami dito sa event place kung saan yung pagdadausan ng aming couples night. At pagkarating nga namin dito, eto at nagumpisa na rin nga kaagad at nagsimula nga pala sa mga iba't ibang klaseng palaro at kami nga nagkisali-sali na rin kaagad. Mga ilang palaro nga lamang, tapos maya-maya pa ay nagpakain na rin nga kaagad sila. Ay kako ay maigi naman dahil medyo magutom na rin talaga. Nagpakuha na rin nga kaagad ako dito sa asawa ko dahil talagang matindi na ang gutom ko sa mga oras na yan. Ngayon nga nasa third trimester na ako ay talaga namang anong hapit ng aking pagkamagutumin at kailangan nga kapag ganitong ako'y nakaramdam ng gutom ay kailangan kumain na agad at kung hindi ako'y malulula at masusuka na. Sobrang nahilig din nga pala ako sa mga sweets kaya't ayan, halos maubos na nga namin ni Ate Kuning etong leche plan. At dahil medyo naparami rin nga ng kuha ng pagkain itong asawa ko para sa akin ay kako'y tulungan mo ako at ikaw ang mag-ubos. Sobrang sasarap din talaga ng mga pagkain dito at hindi lang talaga kami busog sa sarap ay busog pa rin talaga kami sa tawanan at saya. Sa mga iba't ibang klaseng pakulo at tanong, mga palaro ay talaga namang nandun ang kaligayahan ng bawat isa. Sa mga tawanan, ngisi at ngiti pa lamang ay talaga namang makikita mo na tuwang-tuwa nga ang lahat at nag-enjoy. At ang isang aral na tumatak sa akin kung paano nga raw yung matibay na relasyon ng mag-asawa ay dapat palaging merong Diyos sa buhay. Kaya I'm so thankful, grateful, and blessed sa Lord na kahit maraming pagsubok at problema sa buhay, ikilala namin siya na kailanman nandun yung pinapanghawakan namin na hindi niya kami iwan ni pababayaan man. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.